second nga ay paano alamin? Paano pakinggan yung mga salita ng Abayawe? Yan ang ating puso. Next. Sumunod ako mga kapatid. Na-try nyo na ba? Na-try nyo na ba makinig? Sa kausap nyo. Pero maingay yung paligid. Na-try nyo na ba yan? For example, may tumatawag sa'yo, may kausap ka, tapos busina ng busina, nasa jet ka pala. So hindi nyo na narinig. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin ay yan, silence. Katahimikan. Sa mundo ito mga kapatid, maingay na maingay ang ating paligid. Maingay na maingay. Sa ating pananampalataya, maya-maya, may maririnig ka. Uy, huwag kang mga sumama dyan sa feast. Dito muna tayo sa labas. Mag-enjoy muna tayo dito. So maraming ingay. Kaya kailangan natin ng katahimikan. And of course, napakaganda way ang ating lista. Para sa katahimikan, nawawala ka sa trabaho, nandito ka, ang focus mo ay nakayabayaw lang. Napakagandang way. Tingnan natin sa next slide. Sa Luke chapter 5, verse 16. But Yeshua often withdrew to lonely places and prayed. So mga kapatid, kagaya ni Yeshua, tayo gayahin po natin siya. Nasa moments, gusto natin makapag-focus tayo kay Abayaw. Gusto natin na mag-one-on-one tayo sa Kanya. Yan ang maganda. Lumayo tayo sa kaingayan. So, sa next slide po, paano natin maririnig ang mga salita ni Abayaw? Para hindi na po tayo mahirapan pa. Para hindi na po tayo mahirapan pa, meron po tayo ng apat na katandaan lang. Una, yan, humble yourself. Mga kapatid, let us humble ourselves. Pag hindi na nagpakubaba, hindi natin marinig yung salita niya. Hindi natin marinig. Tingnan natin sa next slide. Sabi niya, sa Psalms 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teaches him His way. So kung gusto mo na ikaw ay i-guide ka Abayawe, ikaw ay magpakumbaba. Ikaw ay magpakumbaba. Next, engage with the Scripture. So mga kapatid, kailangan din natin basahin yung Biblia. Kailangan natin basahin yung Biblia. Katulad ng sinabi ko, hindi sa atin pag-uusap si Abayawe face to face. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya naririnig sa ating tenga. Kaya kailangan natin basahin ang banal na kasulatan. Kasi andun ang kanyang mga gustong sabihin sa atin. Kaya nasa next. Joshua 1 verse 8 sabi, "You will keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." If you want to be prosperous and successful, kailangan mong sundin, siyempre basahin ang salita ng Abayawe.